Dinukdok niya talaga sa dibdib ko ang box. Kukunin ko na sana nang inilayo niya ang box. Inilapag niya iyon sa lamesang nasa gilid namin at mariing tinitigan ang aking muka. Ano? Itinula ko siya. Hinawi niya ang buhok na kanina pa palang natanggal sa aking tenga. Langya, sinampal ka o suntok? Mariin niyang tanong. Iniiwas ko ang aking muka sa kanya. Nilapitan ko na lang ang box sa lamesa. Umupo ako bago ngumuso at saka binuksan ng sapatos na dinala ni Lyra. Parang may bahagharing lumabas sa aking mata nang makita ang sapatos. Ito ang gusto ko sapatos simula noong college ako. Hindi ko mabili-bili dahil umaabot ng 1,000 ang presyo. Gagi, ang mahal nito, Lyra. Don't change the topic. Sinong may gawa niyan sa pisngi mo? Napatingin ako sa kanya. Agad niya ako inrapan dahil sa galit niya. Ang kulay itim niyang eyeshadow at eyeliner ay mas lalong nagpapakita na galit siya. Wala to. Nabangga lang ako dyan sa CR kanina. Pagdadahilan ko, nginitian ko pa siya para maniwala. Don't try to lie on me, Daniela. I'm just protecting you. Alam ko na ako din ang rason niyan kung bakit namumula ang pisngi mo. Hindi na talaga natakot sa Ella. Lahat na lang ang dumitikit sa akin ay pinapahirapan niya para mawalan ako ng kaibigan. Umalukip-kip siya. Kaya ko naman, Lyra. Di naman masakit. Kunti lang. Ngumisi ako at may ginawang forma sa daliri ko na ang ibig sabihin ay kunti lang. Gago mo, namumula tapos hindi masakit? Malditan niyang sabi. Inawin niyang upuan sa harap ko't umupo. Medyo nga lang eh. Ngumiwi ako. Sa susunod kapag ang tatlong ipokritang iyon ay may ginawa ulit sa'yo, sabihin mo sa akin, o kay Sir Simon, hindi ka siguro lumaban ano? Masakit ang sampal ng gagang iyon. Ilang beses na ako nakatikim noon kaya wag mo akong makunti-kunti dyan. Ano kayang dinanas ni Lyra sa kamay ni Ella? Bakit hindi mapaalis si Ella sa club na ito? Madami na siyang nilabag at ginawang mali kay Lyra pero nandito pa rin siya at parang kahit taas ng tingin sa kanyang sarili. May inambag ba siya sa club na ito? Nagtatrabaho lang din naman siya. By the way, bilisan na natin. Mamaya na natin tsikahan yan. Pero, totoong akin talaga to? No joke? Sa'yo nga, huwag nang makulit. Sige na, lumalalim na ang gabi baka bugahan pa tayo ni Ma'am Tessa ng apoy. Sinunod ko naman ang kanyang sinabi. Sunuod ko iyon kahit na nagdadalawang isip ako. Baka pagalitan nga kami ni Ma'am Tessa kapag nahuli kaming dalawa. Tuluyan ko nang naisuot at nagulat ako dahil saktong-sakto ang size ko sa sapatos. Hindi ko na inisip pa iyon at pinulupot na sa braso ni Lyra ang aking kamay. Sabay kaming lumabas ng aking silid. Nagkwentuhan kaming dalawa tungkol sa mga ginawa niya kanina. Nakarating kami sa area kung saan lahat ng empleyado ay nandoon. Kita ko agad ang matulis na tingin sa akin ni Ella. Inilayo ko na lang ang aking tingin at nakinig kay Ma'am Tessa. Sunod ay oras na para sa trabaho. Kahit hindi linggo ngayon ay madaming customer ang nandito. Dito sila siguro umiinom dahil sa magandang posibilidad nitong club o sadyang afford nila ang mamahaling alak. Naging sunod-sunod ang mga customer na binibigyan ko. Meron pang nagtitip sa akin ng pera. Noong una akala ko hindi pwede iyon pero nang nakita ko ang iba ay tinanggap ko na. Tumanggap na din ako. Sayang, dagdag pa ito sa sahod ko. Nang matapos kong inilahad ang order ng customer ay bumalik ako sa bartender para kunin ang susunod na tray. Nailapag ko na ang tray na hawak ko nang makita ko si Rafael na nakaupo sa high chair. Nagtama ang aming mga mata. Agad ako nag-iwas at kinuha ang tray. Hindi ko siya pinansin at hinanap na lang ang numero ng hawak kong tray. Isang giya ko lang ng aking mata ay nakita ko na agad. Pumunta ako doon at maingat na inilapag ang alak nila. Ngumiti ako sa kanila nang tuluyan ko nang mailapag lahat. Isang malagkit na tingin naman ang ginawad sa akin ng isang lalaking may edad na din. Base sa kulay puti nitong buhok. Nawala ang ngiti ko nang hawiin niya ang bewang ko papaupo sa kanyang hita. 50,000 for a night? Dinig kong bulong niya sa akin tenga. Ilang beses ko pang papatunayan sa mga taong nandito na hindi ako bayarang babae. Ginagawa ko ang lahat para sa anak ko at hindi para mapuno ang init sa katawan nila. Hinawi ko ang kanyang kamay sa aking bewang. Nakatayo naman na ako ngunit muli niya akong hinila. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagtagumpay na mapaupo ako sa hita dahil may kumuha sa aking kamay at nilayo ako sa matandang lalaki. Mr. Sandoval, that's my girl.
Ani ng manyakas na matandang lalaki. She's not yours, Mr. Gumba. You forced her. I saw you. Madiin na sabi ni Rafael. No, Mr. Sandoval. She gave herself to me. Parang masusuka ako sa sinabi niya. Nitanda na manyakas pa din. Hindi ba sila marunong rumispeto? Kahit kailan hindi ko ibibigay sa iyong katawan ko. Gago. She's only for me, Mr. Gumba. You should not touch my girl. Sabay higit niya sa akin papaalis doon. Kinuha ko ang aking kamay sa kanya ngunit mas lalo niya itong hinigpitan. Kinuha niya sa akin ang tray na hawak ko at dinala niya ako sa likod kung saan doon din ako dinala ni Simon dati. Bitiwan mo nga ako, Rafael! Sabay ng pagpupumiglas ko. Uminto siya sa paglalakad. Hinupad niya ang itim niyang coat at pinulupot sa akin. Kinuha ko yun pero muli niyang pinulupot. Don't try me! Rafael, ano ba? Bitiwan mo ko! Asik ko kay Rafael habang hawak-hawak ang kamay ko. Hindi na ito ang dinaanan namin ni Simon noong dinala niya ako dito. Ibang-iba na ang paligid at hindi ko na alam kung saan ito. Wala akong tiwala kay Rafael ngayon. Sinira na niya ang tiwala ko sa kanya. Winasak na niya. Oo, niligtas niya ako sa mga bumastos sa akin kanina pero hindi ibig sabihin noon ay ayos na kaming dalawa. Inis na inis ako sa kanya habang naglalakad kami. Maigpit ang kanyang pagkakahawak sa akin at nagmamadali din siya kung maglakad. Nakailang sigaw na ako na pakawalan ngunit parang walang tenga itong si Rafael. Rafael naman eh! Napagod na ang boses ko sa pagsisigaw sa kanya. Napahinto na din ako sa paglalakad dahil sa bago kong sapatos na sa tingin ko ay nagkasugat na ang aking paa. Napatingin siya sa akin dahil sa aking paghinto. Inirapan ko siya at sinubukan ulit na kunin ang aking kamay. Pwede ba, Rafael? Magkalimutan na lang tayo. Bitiwan mo na ako. May trabaho pa ako. Hindi ako pwedeng lumiban, baka paalisin ako. Sabi ko. Dumilim ang kanyang mata. Hindi ka nababalik doon, Daniela. You didn't saw what that man did to you. Binastos ka ng gagong yun. May bahid ng galit ang kanyang boses. Gago ka din naman ah. Wala akong tiwala sa iyo kaya bitawan mo na ako at alam kong ginagawa ko, Rafael. Huwag ka namang himasok pa. Mas lalo ako nainis sa kanya dahil wala pa din siyang balak na pakawalan ako. Wala akong oras para sa mga paandar na ito ni Rafael. Gusto kong magtrabaho para sa mga anak ko. Kahit na labag sa loob ko na bastusin ako ng mga tao sa loob ng club, ay sisikmurain ko muna. Basta may maipakain lang sa 2 batang naghihintay sa akin. You need to get away from here. Hindi kita ibabalik dito hanggat hindi pumapasok sa isip mo na hindi ka na magtatrabaho doon. I can provide you if you want. Just don't go back in that club. Mariinaan niya at hinila ulit ako. Aray! Daing ko. Ang kaninang iniinda kong sakit sa paa, ngayon ay mas lumala na. Bago ang sapatos ko at hindi pa sanay ang paa ko. Siguro nagkaroon na ng munting sugat doon. Napapikit ako sa hapdi ng aking paa. Ilang segundo lang ay naramdaman ko ang kamay ni Rafael sa aking likod at dahan-dahan akong binuhat. Ang isa niyang kamay ay nasa aking hita. Hinahawakan niya din ang aking maiksing palda para hindi malipad ng hangin. Hinayaan ko ang aking sarili na buhatin ako ni Rafael. Hindi naman ako ang mabibigatan. Siya naman. Isa pa, may kakaiba ko nararamdaman ng binuhat ako ni Rafael. Hindi ako marupok. Alam ko yun sa sarili ko pero ngayon, ewan. Huling pagkakaalam ko ay nasa labas na kami ng gusali. Naramdaman ko agad ang malamig na simoy ng hangin na bumabalot sa aking mga hita. Nilibot ko ang aking mata sa kung saan kanina naroroon ni Rafael. Lumaki ang aking mga mata nang makita ang mga mamahaling sasakyan. Halos lahat ay kakaiba ang disenyo sa karaniwang nakikita ko sa bayan. Ipadala mo na lang ako sa mga tauhan mo, Rafael. Bumalik ka na doon sa loob. Uuwi na lang ako sa silid ko, doon sa gusali. Mahinang sabi ko. Wala na akong lakas. Ubos na kakasigaw at kasasipa kay Rafael. I said no. Hindi ka na babalik doon. Sasama ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo. Nasa harap na kami ng isang sasakyan at sigurado akong sa kanya ito. Binuksan niya ang pinto at dahan-dahan akong pinaupo sa loob. Siya naman ay umikot para makapasok sa driver's area. Pangalawang araw ko pa lang ngayon ng trabaho. Tapos eto na ngayon ang ginagawa ko. Ano na lang ang sasabihin ng mga katrabaho ko? Ni Sir Hero,
Paano kung malaman nila na hindi ako nagtrabaho sa pangalawang araw ko? Eh di tatanggalin nila ako. Kapag natanggal naman ako, wala akong igagasto sa kaarawan ng kambal sa susunod na buwan. Wala akong pang-arcade sa kanila. Madidismaya sila sa akin dahil hindi ko natupad ang pinangako ko. Kailangan ko makabalik doon. Kailangan ko magtrabaho. Hindi ito pwede. Malaki ang kasalanan niya sa akin kaya dapat galit ako sa kanya. Akmang sisimulan na ni Rafael ang pagpapatakbo ng kanyang sasakyan nang binuksan ko ang pinto at tumalon papalabas doon. Masakit ang pagkakabagsak ko mula sa sasakyan pero hindi yun hadlang para hindi ako tumakbo doon. Inanda ko ang sakit ng aking paa at ng aking kamay habang mabilis ang aking lakad. Damn it! Dinig kong sigaw ni Rafael at sinakop ako galing sa likod. Todo ako sa pagpupumiglas habang nakapulupot ang kamay sa aking bewang. Wala na ako nagawa pa nang nakabalik na ulit ako sa loob ng sasakyan niya. Pwede ba, Rafael? Huwag na tayo magkunwarian na maayos tayong dalawa. Pwede bang huwag mo nang pakialaman pa ang buhay ko? May asawa ka na, Rafael. Dapat nandoon ka. Singhal ko sabay hinampas ang dibdib niya. Hinawakan niyang aking kamay na humahampas sa kanyang dibdib at ipinulupot iyon sa kanyang bawang. Ang kamay naman niya ay yumakap sa akin. Are you that desperate to leave me, ha? Na kaya mo saktan ang sarili mo para lang makatakas sa akin? Hindi ako sumagot. Ilang segundo ng katahimikan sa amin dalawa. Dinig ko nang magbuga siya ng hangin bago nagsalita. Okay, if that's what you really want, ibabalik kita doon sa building na iyon pero magiging mata mo ko sa loob ng club na iyon. And no one would dare to touch you inside that club. Mariin niyang sabi. Tango lang ang iginawad kong pagtugon sa kanya. Wala na akong pake sa mga sasabihin niya. Natatakot na ako. Nadali na ako dati sa mga matatamis ng salita. Minahal ko siya ng lubusan. Sa kanya ko pa binuhos ang pagmamahal ko kaysa sa mga magulang ko. Pero wala naman ako napala sa lahat ng pagmamahal kong iyon sa kanya, kundi sakit lang. Ngayon kapag nagpadalos-dalos ako ng desisyon ko, hindi lang ako ang masasaktan. Masasaktan din ang dalawang anak ko na naghihintay sa pag-uwi ko at yun ang ikinababahala ko. Ayoko silang masaktan. Hindi ko alam sa sarili ko kung bakit parang itong puso ko'y tumitibok pa rin kay Rafael. Lalo na noong unang pagkikita namin. Hindi ko naman ipinagkakaila na mahal ko pa din siya. Galit ako, oo, pero maling-mali itong nararamdaman ko dahil may asawa na si Rafael. Buhat-buhat niya ako nang nasa tapat na kami ng pintuan ng elevator nang may lalaking tumawag kay Rafael. Napalingon naman siya doon at nakarinig ako ng halakhak. Itinago ko ang aking mukha sa pamamagitan ng pagtakip ng aking kamay. Who's that girl, Rafael? Nanuot ang kaba sa aking katawan nang marinig ko ang boses ni Simon. Kahapon lang nanghihingi pa ako ng tulong sa kanya na hindi dapat ako makita ni Rafael. Ngayon eto, buhat-buhat niya ako. None of your business, Simon. Si Rafael. Nang bababae ka? Akala ko mahal mo pa din si... Ouch! Sinipa siya ni Rafael gamit ang sampaa dahil umuyog ang pagkakahawak niya sa akin. Dinig ko din kung paano siya ginigisa ng tanong ni Simon kung sino ang hawak niya. Mabuti na lang itong si Rafael ay tinatago ako sa tuwing nagtatangkang tingnan ako ni Simon. Hinampas ni Simon si Rafael sa likod bago ito nagsalita. Gago ka talaga, Rafael. May patago-tago kapag nalalaman eh. Kilala ko naman kung sinong hawak mo. Sa sapatos na yan, kilala ko kung sino yan. What do you mean? Patay mali siya nitong si Rafael. Never mind. Alis na ako. Please, take care of that little baby. Puspos sa trabaho yan. Minsan hindi na ako makain. She's too skinny. Advice from your handsome friend. Ani Simon bago sila umalis ng kanyang kasama. Inialis ko ang aking kamay na nakatakip sa aking muka. Ganun na din ang pagbukas ng pinto at niluwa niyon si Lira kasama isang lalaki. Lumaki ang mata ko nang nagtama ang paningin namin. Maging siya ay ganoon din. Hawak-hawak siya sa bewang ng isang gwapong lalaki. Tinawag ng lalaki si Rafael bago sila tuluyang lumabas ng elevator. May kung anong isanan niya sa akin si Lira na hindi ko maintindihan bago siya hinila ng kasamang lalaki. Pumasok naman si Rafael sa loob at pinindot ang eksaktong palapag kung saan kami naroroon. Sandali, paano mo nalaman? Tanong ko. My friend is the owner of this building. Alam ko ang pasikot-sikot dito. Sagot niya tumungaw sa akin. Yun you, Simon?
Siya naman na nagtanong. Tipid akong tumango. You still love hiding something from me, ha? Ano to? Kailan ba ako nagsekreto sa'yo? Halos lahat dati sinasabi ko sa'yo, Rafael. Really? Why are you hiding that you and Bernie had a relationship before? Madiin na bigkas niya. Si Bernie? Ikaw nga ang gusto niya kaysa sa'kin. Paano naman kami magkakaroon ng relasyon na, Ber? Isang yakap ko lang sa baklang yo'y daring-dari na sa'kin tapos makikipagrelasyon pa? Ay. Ani ko sa sarili. Paano kami magkakaroon ng relasyon ni Bernie kung tayo noon? Hindi ako cheater kagaya mo, Rafael. Sabay tampal ko ng kanyang dibdib. Halos lahat ng maids doon sa mansion at lalo na si Mama. Nakita kung paano kayo maglandian sa labas ng mansyon tapos sasabihin mo sa akin wala kayong relasyon? Pinalampas kong lahat ng iyon hanggang sa sinabi ni Mama na umalis ka ng bahay at umalis kayo ni Bernie na kayong dalawa lang. Diniinan niya ang huling mga salita. I told to you back then na hindi ka sasama sa lalaking iyon pero ginawa mo pa din. Sinasabi mo na malandi ako ganon? Na sumama ako kay Bernie tapos may ginawa kami? Gago ka rin eh, no? Gago mo sa part na nakinig ka sa iba at hindi ka nakinig sa akin. Sino bang girlfriend mo dati? Ako o ang mga maids niyo sa mansyon? Mapait kong sabi. Kasambahay din naman ako sa mansyon nila pero hindi ko nagawang pagtaksilan siya habang kami pa. Ang laki nga ng insecurities ko dahil amo ko siya at kasambahay nila ako. Kahit ganoon, pumasok pa rin ako sa isang relasyon kahit patago iyon dahil mahal ko siya. If you are faithful to someone, you should follow what he said to you. But you didn't follow me. You break our rules. Our rules? Or your rules? Hindi mo ba naiisip kung nasasakal na ako sa relasyon natin? Hindi mo ba naiisip na masyado ka ng mahigpit at ikaw na lang parati ang masusunod? Hindi mo ba naiisip na gusto ko rin maging malaya? Nakita ko kung paano siya umalon ang Adam's apple niya. Nag-iwas din siya sa akin ng tingin. Bumalot ang katahimikan sa amin dalawa. Pinunasan ko ang nangingilid kong luha. Tumunog ang elevator, hudyat na nasa tamang palapag na kami. Kumilos ako para makaalis sa pagkakabuhat niya. Nagtagumpay naman ako makaalis sa kanya at dumiretso ng palabas ng elevator. Dinig ko din na lumabas si Rafael. Iika-ika akong lumakad dahil sa sugat sa paa ko. Umuwi ka na, Rafael. Umuwi ka na sa asawa mo. Anay ko nang nasa tapat na ako ng silid ko. Gagamutin ko sugat mo. Hindi ako aalis dito. Hinarap ko siya. Papagalitan ako ni Sir Hero kapag nalaman niya na may dinala akong lalaki sa silid ko. Ayokong mawala ng trabaho, Rafael. Sabi ko, pagagalitan ko din siya kung pagagalitan ka niya. I will pull out my shares in this club. Tingnan na lang namin kung sino ang mas angat. Hindi mo ba talaga naiintindihan? Malalagot na naman ako kina Ella kapag nalaman nilang nagpapasok ako ng lalaki sa Huli ko nang na-realize ang mga sinabi ko. Kumuyom ang panga niya. So that's the reason why those girls slapped you hard, ha? Sino pinapasok mo? Tom, malalagot sila. Hindi ko na narinig ang huli niyang salita dahil humina ang boses niya. Si Simon ang pinapasok ko. Binigyan niya ako ng pagkain. Sige na, umalis ka na. Bahala ka na sa buhay mo. Sabay talikod ko. Akmang bubuksan ko ng aking silid nang higitin niya ako papalapit sa kanya at niyakap ako. Umawang ang aking bibig sa gulat. Napatingin din ako sa bandang gilid dahil baka may makakitang girl sa amin at ano na naman ang isipin, lalo na sina Ella. Tom, I miss you big time and I'm jealous. Bulong niya sa akin tenga. Hindi ako sumagot. Tumahimik lang ako. Wala akong masasabi. Natatakot na ako mahulog at masaktan ulit. Lumipas man ang mga taon na hindi kami nagkita. Ramdam ko pa rin ang pagmamahal ko sa kanya. Hihintayin ko na lang siguro na ang puso ko na mismo ang aayaw. Ang puso ko na mismo ang susuko. Umalis at nagpaalam na rin si Rafael pagkatapos niya akong yakapin. Hindi ko talaga alam kung ano itong nararamdaman ko ngayon. Kay lakas ng kalabog ng aking puso. Inaamin ko na miss ko din si Rafael. Gustong gusto ko din siyang yakapin kagaya ng mahigpit na pagyakap niya sa akin. Lahat ng mga alaala noong nasa mansyon pa nila ako ay bumalik sa aking isipan habang niyayakap niya ako. Kaya saya namin noong mga araw na iyon.
Patago ang aming relasyon pero kahit kailan hindi ko naramdaman ang distansya sa pagitan namin na siya ay mayaman. Ako ay isang katulong lamang. Hindi niya pinaramdam sa akin ang pinagkaiba namin sa estado ng buhay. Kaya nakakagulat lahat ng gawi ni Rafael noong mga huling araw ko sa mansyon nila. Umantong pa sa pagdedeklara niya ng pagpapakasal. Hanggang ngayon hindi pa rin klaro sa aking isipan ang mga pinagsasabi niya sa akin. Anong dahilan kung bakit niya ginawa yun sa akin? Hanggang ngayon naghihintay ako sa mga paliwanag niya kahit alam kong imposible na magkatuluyan pa kami dahil meron na siyang asawa. Masakit man pero kailangan kong tanggapin ang katotohanan. Daniela! Dinig ko ang pagsigaw ni Lyra nang akmang isasarado ko na ang pinto. Nakatakbong pumunta siya sa harapan ko. Hapong-hapo siya tinahabol ang hininga habang hawak ako sa kamay. Umawang ang aking bibig at nagtaka sa nangyari kay Lyra. Pero bago pa ako nagtanong ay inalalayan ko siyang papasok sa loob ng aking silid at pinaupo sa upuan. Pinaypayan niya ang kanyang sarili gamit ang kanyang kamay at sinabihan akong kunan ko daw siya ng tubig. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit ka tumakbo? Tanong ko habang nagsasalin ng tubig. Wala. Sabay kuha niya sa akin ng baso at ininom ang tubig. Tumas ang aking kilay. Anong wala? Hindi pa tapos ang trabaho natin, di ba? Tanong ko. Inilapag niya ang baso bago siya nagsalita. Oo, hindi pa tapos ang work natin pero nandito ka na. Pero ayos lang, kilala ko naman kung sino nagdala sa'yo dito. Noon lang nagtatanong ka tungkol kay Sir Rafael ha? Ngayon, tagabuhat mo na. Sabay halakhak ng gaga. Magkakilala kasi kami. Pag-amin ko, natigilan siya at tiningnan ako. Ni Sir Rafael? Kagatlabi akong tumango. Gago ka, Daniela. Jackpot ka nga pero may sabit naman. May asawa na yun. Ayoko kitang maipit in the future na pumunta dito ang asawa niya. Kaibigan kita kahit ilang araw pa lang kitang nakasama. Bumuga ako ng hangin. May punto si Lyra. Tama nga siya, may asawa na si Rafael. Hindi na dapat pa ako lumapit sa kanya. Hindi ko na alam. Alam ko naman yun. Hindi ko naman ipipilit ang sarili ko sa kanya. Baka simula bukas ay didistansya na ako sa kanya. Ani ko. Tiningnan ako ni Lyra at binigyan ng tingin na parang hindi naniniwala. Sana kita ko kanina. Parang hindi lang kayo basta magkakilala. May something sa inyo. But I won't push you to tell that to me. That's your privacy. Huminto siya sa pagsasalita at tumayo. O siya, balik na ako sa baba. Tumayo na siya sa pagkakaupo pero hinawakan ko ang kamay niya. Bakit pa nagmamadali ka kanina? Curious lang ako sa'yo, Lyra. Tapos may kasama ka ding lalaki kanina. Kuryoso kong sabi. Si Fabio, baby boy yun. Sabi niya tumawa pa pero kinalaunan ay nagseryoso ang kanyang mukha. Hinahanap ako ng mga taong nautangan ni tatay. Ako ay sinisingil kaya nagtatago ako. Wala naman akong pabayad sa kanila dahil wala pa tayong sahod. Hindi naman ako ATM machine na sumusuka ng pera, no? Sabay irap niya. Tumangu-tangu lang ako sa paliwanag niya. Hindi ako nagtanong pa dahil personal na buhay na niya iyon. Inayos niya lang ng konti ang kanyang mukha at damit. Natawa ako nang nilabas niya pa ng konti ang kanyang cleavage. Pabiro kong sinampal ang kanyang dibdib. Pabiro niyang hinalikan ang aking pisngi bago tuluyang umalis ng aking silid. Kinabukasan ay nagising ako dahil sa katok na nagmumula sa pintuan ng aking silid. Nakapikit na hinawa ko ang aking kumot na nakabalot sa aking katawan at tumayo na mula sa pagkakahiga. Humikab ako habang pikit na pikit pa rin ang aking dalawang mata. Pumunta ako sa gawin ng pinto at hinanap ang seradura bago ko pinihit para mabuksan. Cute. Dinig kong nagsalita. Natigilan ako nang marinig ko ang tinig na iyon. Agad kong binuksan ang aking mata at bumulaga sa akin si Rafael na malaki ang ngiti sa labi. Nanlaki ang mata ko. Agaran kong sinarado ulit ang pinto dahil sa gulat. Ang akala ko si Simon o si Lyra lang ang kumakatok. Hindi ko inaasahan ang pagpunta ni Rafael ngayon. Sunod-sunod na katok muli ang narinig ko. Narinig ko din na tinatawag niya ang aking pangalan. Nagmadali na pumunta ako sa CR at inayos ng konti ang aking muka, lalo ng aking wagwag na mahabang buhok. Matapos ko maayos ay bumalik ako sa pinto at binuksan muli ang pinto. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya nang mabuksan ang pinto. Itinaas niya ang kanyang dala na pagkain. Dinalhan kita ng pagkain.
Simon said, "You need to eat because you're too skinny." "So, yeah?" Sabay kibit balikat niya. "Wag na. Sige na, matutulog na ako." Inabot kong pintuan. Akmang isasarado ko na ulit ang pinto nang inilagay niya ang kanyang kamay sa pinto para pigilan ako sa pagsara. "If you want to sleep, then sleep. I won't disturb you but please, let me enter inside your room." Wala na ako nagawa, patinayaan ko na lang siyang pumasok sa loob. Isa siya sa may-ari nitong club. Baka gamitin niya ang kapangyarihan niya para paalisin ako dito. Hindi pa nga ako nakakasahod dito tapos matatanggal na agad. Bumalik ako sa pagkakahiga ko't pinulupot ang kumot. Bumalik ako sa pagtulog at hinayaan na lamang si Rafael kung anong gagawin niya sa buhay niya. Alam ko din namang maboboard siya at aalis na din kaya bahala siya dyan. Hindi ko alam kung ilang oras ako natulog. Simula nung ginising ako ni Rafael kanina. Ininat kong aking katawan bago umupo mula sa pagkakahiga. "Rafael?" Anas ko na makita ko siyang nagmamop ng sahig habang walang damit na pang itaas. "Anong ginagawa mo?" Tanong ko. "Cleaning your room." Sabay ngiti niya sa akin. Nilibot ko ang aking mata sa loob nitong silid ko. Nanibago ako dahil may mga gamit na bago. Bago ako matulog ay wala naman dito sa loob ng silid ko. May mga malalaking paper bag din sa itaas ng lamesa. "Ano na naman to, Rafael?" "Ano ang mga yan?" Sabay turo ko ng mga paper bag. "Groceries for you." Tapid niyang sabi habang nagmamop sa paligid. Di na ako nagsalita pa at iniinat kong aking kamay. Humikab ako bago tumayo mula sa kama. Hindi ko pinukulan ng tingin si Rafael na busy sa kakamop. Dumiretso ako sa CR at inayos ang aking muka. Naligo na din ako dahil hindi ako kumpirme sa aking sarili. Bumuhos ang malamig na tubig sa aking katawan. Kasabay noon ay ang pagbalik ng mga tanong sa aking isipan. Paano nagagawa ni Rafael na umasta ng maayos sa akin kahit alam niya sa sarili niya na malaki ang kasalanan niya sa akin? Saan niya nakukuha ang lakas ng loob na kausapin ako ngayon gayong masakit na salita ang binitawan niya noong umalis ako sa bahay nila? Simula noong nagkita kami wala akong ganang sabihin sa kanya ang tungkol sa kambal. Si Simon lang ang nakakaalam noon. Nakasisiguro din ako na hindi sinabi ni Simon ang nalalaman niya dahil hanggang ngayon walang aksyon na ginagawa si Rafael. O sadyang wala naman talaga siyang pakialam sa kambal. Kung ganoon, bakit nandito siya? Anong kailangan niya? Gusto niya ba akong paaminin na may relasyon talaga kami ni Bernie o gumagawa siya ng paraan para matuklasan iyon mismo? Ewan ko na. Kahit anong gawin niya wala naman akong aaminin. Bakla si Bernie. Ayaw ngang tawagin ko siyang Bernie. Pinagpipilitan pa ang Berna. Tinapos ko ng aking pagliligo at nagbihis na din sa loob ng CR. May inilalagay na akong pamalit dito tuwing gabi para dadiretso na lang ako dito tuwing umaga kapag bagong gising ako. At hindi na ako lalabas pa. Nakabihis na ako lumabas ng CR. Si Rafael na kanina'y nagmamop ngayon ay nakaupo na sa upuan ng lamesa. Wala na ang mga paper bag sa itaas noon. Napalitan na iyon ng mga pagkain. "Let's eat. I'm hungry." Anya nang makita ako. Ang sabi ko kagabi kay Lira, didistansya ako sa kanya. Ididistansya ko ang sarili ko dahil yun ang nararapat. Ngayon paano ako didistansya kung nasa harap at nasa loob na siya ng silid ko? Mukhang hindi tama na pinapasok ko pa siya dito. Dapat hindi ko na lang talaga ginawa. "Mauna ka na, hindi pa ako nagugutom." Sabi ko't nagtungo sa kama ko. Hinalungkat ko ang aking bag at kinuha ang cellphone ko na may miss ko mula kay Simon. Dinig ko ang paggalaw ng upuan sa banda ni Rafael kaya napatingin ako doon. Ang kaninang Rafael na ready na sa pagkain ay tumayo sa pagkakaupo at tinakpan ng mga hinanda niyang pagkain. Kumunot ang aking noo. Akala ko gutom na siya. Akala ko gutom ka na. Hindi ko mapigilang magtanong. Napatingin siya sa akin. Akala ko kasi sasabayan mo ko. Sige na, gawin mo muna ang gusto mong gawin. Sagot niya. Nagpapaawa ba siya? Pumuntong hindi nga ako tumayo. Pumunta ako sa lamesa at umupo na doon. Sinanyasan ko siya na umupo na sa upuan. Hindi ko alam kung bakit ko ito ginagawa. Dapat ngayon ay sinisigawan ko na siya. "Kumain na tayo, Rafael." Sabi ko sabay kuha ng mga takip. Halimuyak mula sa kanyang hinanda ang sumakop sa aking ilong. Ang bango ng kanyang mga dinalang pagkain. Hindi naman marunong magluto si Rafael. Baka sa mga kasambahay niya ito pinaluto o kaya in-order niya sa restaurant na mamahalin.
Umupo naman siya sa harap ko. Alam na alam ko sa gawin niya na gutom na talaga siya. Kahit na ilang taon lang kami nagsama ni Rafael sa mansyon nila, ay kabisado ko ang mga gawin niya. Alam na alam ko kung gusto niya ang hinanda ko sa kanyang pagkain o hindi. Alam na alam ko kung may problema siya o wala. At madami pang gawi si Rafael. Lahat ng iyon nalaman ko simula noong kilalanin namin ng isa't isa.